Ang pagpapalaya kay Dibibida Gorilla. Si Dibibida Gorilla ay hindi pangkaraniwang nilalang. Taglay niya ang pambihirang lakas ng 10,000 elepante. Siya ay may koneksyon sa mga makapangyarihang asura tulad ni Narakasura. Sa pamamagitan ng kanyang lakas ay binubunot niya ang mga bundok mula sa kanilang mga ugat at ginagamit ito bilang sandata. Pinipigilan niya ang daloy ng tubig mula sa malalaking ilog sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bato at debris. Dahil dito, nagugutom ang mga magsasaka at nagkakaroon ng malawakang pagkasira sa agrikultura. Ginagamit niya ang kanyang lakas upang buwagin ang mga bahay, maghasik ng sunog, at magdulot ng takot sa mga tao. Hindi lamang nililikha ni Dibibida ang kaguluhan sa pisikal na paraan, kundi hinahadlagan din niya ang mga espiritual na gawain ng mga deboto. Ginugulo niya ang yajna ritual sa pamamagitan ng pagsira sa mga altar at pananakot sa mga Brahman o pari. Sinusunog niya ang kagubatan, winawasak ang tirahan ng mga hayop at ginagawang baren ang lugar. Sinasaktan niya ang mga kababaihan sa nayon, kaya nagdudulot ng matinding takot at pagkamuhi. Nang makita niya si Balaram sa kagubatan, na nagtatamasa ng musika at sayaw kasama ang mga dalaga, ang mga gopi, sinubukan niyang gambalain ang kapaligiran sa pamamagitan ng malalakas na ingay at paninira ng mga puno sa paligid. Sinasabi nila, "Kila! Kila!" Habang nasa kagubatan, nakita ni Dibibida si Lord Balaram. Sa halip na agad na sumabak sa labanan. Pansamantalang napansin ni Dibibida ang kagandahan at maladiyos na anyo ni Balaram. Ang makapangyarihang Diyos ay nagliliwanag sa kanyang anyo at ang kanyang lakas at kagandahan ay walang kapantay. Gayunpaman, ang paghanga ni Dibibida ay hindi purong pagkamangha. Ito ay may bahid na panunuya. Sa kanyang mataas na paningin sa kanyang sarili at kayabangan, hindi niya kayang tanggapin ang kagandahan at kapangyarihan ni Balaram ay higit kaysa sa kanya. Kaya't ang kanyang paghanga ay naging mapaglinlang at ang kanyang layunin ay sirain ang katahimikan at kasiyahan ni Balaram. Upang akitin ang pansin ng Diyos at gawing kahiya-hiya si Balaram, gumawa siya ng mga nakakagalit na gawain. Binunot niya ang mga puno at itinapon ito malapit sa mga dalaga upang sila'y matakot. Gumawa siya ng mga nakakatawang kilos at galaw at tila ng aasar sa Panginoon. Ngunit hindi siya pinapansin ni Balaram. Ininsulto niya ang mga dalaga na kasama ni Balaram sa pagsasaya. Ang pagiging mapagtaas ni Dibibida ay naging dahilan upang subukan niya si Balaram. Akala niya ang kanyang lakas ay sapat upang talunin ang Diyos. Ngunit sa halip na matakot o magalit kaagad, kalmado si Balaram sa umpisa. Sa huli, nang sumobra na ang pag-aabuso ni Dibibida, nakita ni Balaram ang tamang panahon upang magbigay ng leksyon. Nagkaroon ng napakatinding labanan sa pamamagitan ni Dibibida Gorilla at ni Lord Balaram. Sa una,
Ginamit ni Dibibida ang kanyang lakas at bilis upang ilagan ang mga atake ni Balaram. Inihagis niya ang malalaking bato at bumunot ng puno upang gamitin bilang mga sandata. Ngunit sa Balaram, gamit ang kanyang lakas at espiritual na kapangyarihan, ay walang pagod na ipinagtanggol ang kanyang sarili. Sa huli, ginamit ni Balaram ang kanyang plow o pang-araw upang pigilan si Dibibida. Sa isang napakabagsik na suntok, sinira ni Balaram ang leeg ni Dibibida gamit ang kanyang palad. Ang lakas ni Balaram ay hindi matutumbasan ng kahit sinong nilalang sa mundo. Sa pagkamatay ni Dibibida, ang mundo ay muling nagkaroon ng kapayapaan. Haribol.